Hi! Welcome muli sa ating mga mag-aaral mula sa Grade 9. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako nga pala si Mr. Jasper Hernandez. Pag-aaralan natin ngayon ang mga halimbawa ng pakikilahok at volunteerismo. Halika na, mag-aral tayo. Matapos mong pag-aralan ng module na ito, inaasahan ng mga mag-aaral na una, naunawaan ang mga paraan ng pakikilahok at volunteerismo na makatutulong sa pakikibahagi sa lipunan. Pangalawa, nasuri ang mga kwento ng buhay ng mga taong inilaan ang mga malaking bahagi ng kanilang sarili para sa pagboboluntaryo. At ikatlo, napulutan ng aral ang mga halimbawa ng mga taong nakilahok at nagboluntaryo sa panahon ng pandemya. Para sa ating paunang pagsubok, piliin ang titik ng tamang sagot sa mga katanungan. Alin sa mga ito ang hindi kasama upang makatulong sa pakikilahok at volunteerismo? Letter A, yaman. Letter B, panahon. Letter C, kakayahan. Letter D, puna. Ang tamang sagot ay letter D. Ano ang pinakamakabuluhang paraan ng paggugol ng oras ng mga kabataan sa panahon ng pandemya? Letter A, manatili sa bahay upang sila ay malayo sa anumang sakit at di makahawa. Letter B, mag-volunteer sa isang gawaing panlipunan tulad ng pagbabalot o pamimigay ng mga pagkain pang-ayuda sa kanilang kabarangay. And letter C, magtanim ng mga gulay at iba pang halaman sa bakuran. Letter D, libangin ang sarili sa pamamagitan ng social media at mga video games. Ang tamang sagot ay letter B. Para sa ating pangatlong katanungan, alin ang hindi tamang pangungusap sa panahon ng pangangailangan? Letter A, kailangan maging handa lagi dahil ang ating bansa ay maraming dinaranas na kalamidad. Letter B, makikita ang kabayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad na nag-aalay ng kanilang sarili para sa iba. Letter C, lahat ay maaaring makilahok maliban sa mga kabataan sapagkat sila ay bata pa. Letter D, maaaring makilahok sa pagtulong kahit sa maliit na paraan, lalo na't bukal sa kalooban. Ang tamang sagot ay letter C. Para naman sa ating ikaapat na katanungan, ang mga salitang binitawan ni Chef JP at Camille Anglo sa isang panayam, patuloy kami nitong binubuhay sa pamamagitan ng pagtulong, ay nangangahulugan na, una, letter A, ang pagtulong nila sa iba ay nagbibigay sa kanila ng kahulugan at kasiyahan na mabuhay dahil nagagamit nila ang kanilang kakayahan. O letter B, kapag tumutulong sila ay nabubuhay sila dahil kumikita din sila ng pera. O letter C, marami ang napapakain kaya higit na maraming nangangailangan sa kanila. O letter D, mas marami silang nasusulisit kaya buhay pa rin ang kanilang trabaho. Ang tamang sagot ay letter A. Para sa ating ikalimang katanungan, ang ginawa mo sa iyong maliit na kapatid ay ginawa mo na rin sa poong may kapal. Ay nangangahulugan na, letter A, ang pagtulong mo sa iba ay pagtulong mo na rin sa iyong sarili. Letter B, ang pakikisa mo sa pagtulong ay pakikisa sa solusyon sa problema. Letter C, ang pagbibigay mo ng tulong sa kapwang nangangailangan ay nagbibigay kasiyahan sa ating may likha. Letter D, ang pakikilahok mo ay nagdudulot ng katugunan sa pangailangan ng iyong kapwa. Ang tamang sagot ay letter C. Kamusta na kayo? Nakuha niyo ba ng tama ang lahat ng sagot? Very good! Kung hindi naman, okay lang yon. Ito ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ito. Tuloy lang tayo sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Para sa ating pagbabalik-aral, isulat ang titik sapat lang ng bawat bilang kung ito nga ang tinutukoy nito. Pumili ng tamang titik mula sa kahon na nasa kanan. Para sa ating unang katanungan,
Ito ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan at pagbibigay ng sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ang tamang sagot ay letter O. Para naman sa ating ikalawang katanungan, ito ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat kung ito ay hindi mo isinagawa, ay mayroong mawawala sa iyo. Ang tamang sagot ay letter K. Pangatlong katanungan, ito ay kasing kahulugan ng volunteerismo tulad ng damayan, kawang-gawa o bahaginan. Ang tamang sagot ay letter A. At para sa ating ikaapat na katanungan, ito ay isa sa mga naidudulot sa taong naglilingkod sa kanyang kapwa. Ang tamang sagot ay letter H. Ano ang ating mga naging kasagutan? Sa unang tanong, letter O. Pangalawa, letter K, letter A, and letter H. Galing mo talaga. Okay At nasagutan mo ang lahat ng ito ng tama. Para naman sa ating aralin, madalas na nakararanas ang ating bansa ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha, landslide, sunog, lindol, at sa panahon natin ngayon ay pandemya dulot ng COVID-19. Ngunit kahit na gaano kahirap ang mga sitwasyon, makikita ang kabayanihan ng mga kababayan nating Pilipino na kung saan sila ay nag-aalay ng kanilang panahon, sarili at yaman para sa iba. Nakatutuwa sapagkat sa mga ganitong pagkakataon ay makikita ang pagkilos ng mga kabataan upang tumulong sa iba. Hindi lamang iyan, nakikisangkot na rin ngayon ang mga kabataan sa mga isyong hinaharap ng ating bansa upang pakinggan ang kanilang tinig. Hinihimok ang lahat ng mga kabataan ngayon na makiisa at magbigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Maraming maaaring magawa kahit pa ito ay maliit pa lamang. Kung ito ay bukal sa iyong kalooban, ito ay kapuri-puri sa ating poong may kapal. Sa pagkilahok at volunteerismo, upang ito ay maisakatuparan, nangangailangan ito ng paglalaan ng panahon, ng oras, upang matugunan ang isang pangangailangan. Lalo sa panahon natin ngayon, mas marami ang oras na ang kabataan ay nasa bahay lamang nila dahil sa quarantine. Tinatawag ng pagkakataon na mahamon ng mga kabataan na mag-volunteer upang mas maging makabuluhan ang gawain nila sa panahon ng pandemya. Ito ang ginawa ng mga kabataang scholars ng DOST-SEI, Department of Science and Technology, Science Education Institute. Sa buong bansa ngayong panahon ng pandemya, nag-volunteer ang 569 scholars ng nasabing ahensya sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Marami sa kanila ay nakasama sa paggawa at pamudmod ng mga disinfectant, alcohol, face mask, at face shield sa mga ospital para sa ating mga medical frontliners. Ang iba ring mga scholars, sila mismo ay nagsilbing mga frontliners upang mamigay ng mga ayudang pagkain sa kanilang mga komunidad na kinabibilangan nila. Samantalang ibang kabataan naman ay nag-volunteer para sa anumang kailangan sa pagbibigay ng Social Amelioration Program or SAP o SAP ng DSWD. May ilang kabataan ang nag-volunteer para magtala ng mga data na inuulat ng opisina ng contact tracers. Ayon nga kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, tunay na nakai-inspire malaman na ang ating DOST scholars ay ginagawa ang kanilang bahagi upang tulungan ang ating bansa na makabangon mula sa kasalukuyang krisis. Kahangahangang mga kabataan. Ang tanong, bakit kaya hindi nagiging hadlang ang pagiging kabataan nila upang sila ay mag-volunteer? Anong nagtulak sa mga kabataan ito upang sila ay mag-volunteer? Alamin pa natin ang iba pang halimbawa. Bukod sa paglalaan ng panahon, kailangan din ng pagkakaloob ng mga talento o kakayahan aakma sa hinihingi ng pagkakataon.
Bawat isa sa atin ay may maibabahaging kakayahan o talento na makatutulong sa mga kababayan natin. Ito naman ang ginawa ng mga ilang chefs na nag-volunteer. Palibhasa nakasara ang mga restaurants at ilang mga kainan. Ang mga nasabing chefs ay nagpasya na sila ay magluto ng mga masarap at mainit na pagkain para sa mga medical frontliners. Binuo nila ang Frontline Feeders Philippines, kung saan hindi lamang chefs ang kabilang dito, kundi mga doctors, may-ari ng mga ospital, may-ari ng mga restaurants at ilang pang NGOs. Sila ay nagsusulisit at nag-aayos ng pamudmod ng pagkain na ibinibigay para sa mga frontliners sa iba't ibang lugar dito sa NCR. Kabilang sa organisasyong ito ang mag-asawang si Chef JP at Camille Anglo na nagsabi sa isang panayam, "Patuloy kami nitong binubuhay sa pamamagitan ng pagtulong." Ipinapahayag nito na ang pagtulong nila sa iba ay nagdulot sa kanila ng kahulugan at kasiyahan, mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga talento at kakayahan. Isang halimbawa rin ng kahangahangang pagbo-volunteer ay ang mga 11 frontliners mula sa Cagayan de Oro na tumulong dito sa ospital sa NCR sapagkat naririto ang mas maraming kaso ng COVID-19. Mula sa mga halimbawang nailahad, sadyang kahanga-hanga ang kanilang naging tugon sa nakita nilang pangangailangan. Ang kanilang pakikilahok at volunteerismo ay ginampanan nila ng buong husay, kasama ang kanilang puso at nang may pananagutan, kaya't nakamit ang kabutihan ng panlahat. Ipinapakita nito na ang tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang sarili sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ang kanilang pagtulong sa iba ay nagdulot ng malalim na kaligayahan sa iba, gayon din sa kanilang sarili. Tandaan natin, sinabi ng Diyos sa anumang bagay, ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay sa Kanya mo na rin ginagawa. Nabibigyan natin ng kasiyahan ang ating manlilikha kung natutulungan natin ang ating kapwang nangangailangan. Ikaw, handa ka na bang makilahok at maglingkod sa iyong kapwa? Para sa ating pagsasanay, isulat ang letter T sa patlang kung tama ang pangungusap at letter M kung mali ang pangungusap nito. Number 1, sa pakikilahok at volunteerismo, hindi ito nangangailangan ng paglalaan ng panahon o oras upang matugunan ang isang pangailangan. Tamang sagot ay letter M. Number 2, maraming maaaring magawa kahit pa ito ay maliit lamang, lalo na kung ito ay bukal sa iyong kalooban. Tamang sagot ay letter T. Ang mga kabataan ay hindi dapat kasama sa pakikilahok at paglilingkod lalo na sa panahon ng pandemya sapagkat sila ay bata pa. Ang tamang sagot ay letter M. Number 4, bawat isa sa atin ay may maibabahaging kakayahan o talento na makatutulong sa mga kababayan natin. Ang tamang sagot ay letter T. At panglima, nabibigyan natin ng kasiyahan ang ating manlilikha kung natutulungan natin ang ating kapwang nangangailangan. Ang tamang sagot ay letter T. Para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sagutan ang mga sumusunod na gawain sa inyong module simula sa pagsasanay, paglalahat, pagpapahalaga, at panapos na pagsusulit. Matapos niyan ay makikita kayo ng inyong guro sa ESP para sa follow-up. Tapos na ang ating aralin ngayon. Sana ay marami kayong natutunan. Ito nga pala ulit, Sir Jasper Hornales. Maraming salamat. Paalam!